Ito yung mga motor. Ayan. Tingnan naman ang mga traffic enforcer. Yun na, anong masasabi mo sa mga traffic enforcer natin? Pakipuntahan agad ang masasakyan para di matikitan. Yan. According to the knowledge of law. Yan. Yan si Fiona. Ano pa, Fiona? Hindi, nasalita ko. Hindi mo pala naka. Ayun, magbasis mo. Ulitin mo. Buti ngayon ang mga traffic enforcer ay nagwa-warning sila. Ano nga nagsalito sa Diwata para sa overload? Video mo! Anong tawag mo dyan? Hindi tao? Ang buhay ng isang tao. Kaya nga, ang masasabi ko lang, kailangan baguhin na niya ang buhay niya. Mahirap. Mahirap maghanap ng trabaho, no? Mahirap maghanap ng trabaho, mahirap mawala sa mundo. Kung ano-ano na lang mga ginagawa kasi walang-wala na. Kaya yun itong masasabi ko sa kanya, bigla siyang pumunta dito. Sabi ko, huwag kang umiyak ha. Kasi bawal lang iyak ngayon. Iiyak ka lang pag iniwan ka. Pumayat siya. Oo, Pumayat. pumayat yan. Ano, pinaalam niyo yan kay Madam Diwata? Yes. Pag, Noong dumating kagad dyan, tinawagan ni Ate Nene si Diwats, nasa QC si Diwata. Ngayon, okay daw. Sabi niya, sige, bahala ka, papasukin mo. Gusto mo. Sabi ni Madam. Ngayon, nakita siya ni Madam. O ano, welcome back daw siya. O, buti okay ang mood ni Madam. So ano sa tingin mo? Aalis na naman yan. Ay, yun lang. Kung nasa kanya na yun. Pero ano ma-advise mo sa ganyang ano? Yun lang, baguhin lang niya yung sarili niya. Mahirap talaga sa mundo na hindi mo maano yung sarili mo, makontrol. Mahirap. Kaya hanggat maaga pa, hanggat nandyan pa ang Panginoon na magbibigay ng mahabang buhay. Kaya magbago na. Ano masasabi mo na may hairnet ka na? So ito ang masasabi ko na nilagyan na kami ng hairnet kasi daw baka daw maging ang sikin may kuto kasi doon sa kabila ang sikin daw amoy alasan tuwalya. Kaya nilagyan kami ngayon ng hairnet. Hindi namin alam kung sinong operahan. Yung mga customer ba na sumobrang kain ng Paris overload o kami. Ayan, naka-hairnet din si Ayan, so welcome back pala kay ano. Ayan o. Yan yung tinutukoy ni Sir Richard. Kasama niyang chef. Si Chef JR. Welcome back, Chef JR. Mag-slim ka. Alis lang pala para mag-slim. Gusto ko. Yes, kasi tumaba na daw siya dahil sa kakain ng overload. Ayan. Welcome back. Kaya kayo guys, hindi nyo naabutan, may kambal si Diwata. Sino? Galing ng QC, pumunta dito kasi gusto niya matikman ang bulalo ni Diwata. Kambal niya yun. Nakita nyo sa vlog, nag-online siya, nag-live. Ang ganda, maraming tao kanina habang kumakain siya, yung kambal. Hindi lang niya naabutan kasi may pinuntahan siya eh. Sino yun? Ginagawan ko lang ng story na ganun kasi nga kanina ko pa siya nakita na kumain siya kasi sabi niya tikman natin ang nag-live ni Diwata bulalo, sabi daw niya kung ano ba daw, perfect ba daw ang timpla, yung sabaw, hindi ba daw ang sabaw ng Paris, wala ba daw ang ipis, kaya tinikman niya. Ayun. Kaya kayo guys, kung hindi pa kayo nakakain sa Paris ni Diwata at saka yung mga naririnig ninyo na mga sinasabi ng mga basher, kayo na lang po ang husga sa parisan ni Diwata. Huwag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi ng mga tao. Kasi po, may hirap po yun na naniniwala tayo sa isang tao na sa mga sinasabi niya na ganito, si ganito, pero sa bandang huli pala, hindi pala totoo. Kaya, kung gusto nyong maniwala na ganun ang sinasabi nila, pumunta kayo kay Diwata mismo ngayon na. Patunayan ninyo na oo nga, di pala totoo ang sinasabi ng mga sa bagay,
bukas magsilabasan na Marites kasi Marites bukas eh. Lunes pa ngayon eh. Kaya bukas pa magsilabasan ng mga Marites. Ano namang masasabi mo sa ano? Endorser na siya sa ano, pumirma na siya ng kontrata sa Easy Brand. So pumirma na siya sa Easy Brand. So Laking brand yan. malapit-lapit na rin siya maging easy. Yun, kasi yung konti-konti na siya ng ano eh, nag-smile, good mood. Ganyan naman talaga eh, kahit may problema. Smile lang. Huwag mong dalhin kahit saan. Kung pag-uwi mo sa bahay, doon mo na ilabas. Ayan ang mensahe ni Richard. Ayan, pakilala ka naman sa kanila. Ikaw yung chef. Ay, makilala po ko sa inyo. Pero yung mga nautangan ko, pasensya na po ha. Kasi po, mahirap talagang buhay, maghanap buhay. Kaya yung mga inutangan ko, sa susunod next year na lang. Ako pala po si Richard Morales Paro, from Zamboanga, Sibugay. Nandito po ako sa Maynila para maghanap, para magtrabaho kay Diwata. Kaya kayo, yung walang mga trabaho, mga tambay dyan. Pero sasabihin ko sa iyo, matino kayong tambay ha. Pwede kayo dito kay Diwata. Yan, kung wala kayong trabaho. Apply lang. Apply lang ng apply, wala namang mawawala eh. Tatanggapin ka ba o hindi, ganun naman talaga ang buhay eh. Dapat sipag at tiyaga lang. Ayan. Si Richard ay chef ni Diwata. Chef siya ng Siken. So ngayon dalawa na sila kasi bumalik na si Chef Rich JR. Ayan naman yung cashier. Pinsan ni Diwata. So ito yung ano, isasabihin ko sa inyo guys, sino pang hindi nakakilala sa pamangkin ni Diwata, ng tagal-tagal na niyang hinahanap. Nandito na, nagpakita na. Ito na po yun. Na parang si Diwata nung unang panahon na iyak kasi hinahanap niya yung pamangkin niya. Habang nangangalakal si Diwata, yun, iniisip niya yung pamangkin niya. Ayun na, nakita na niya. Ngayon, good na good. Cashier na. Ayan, thank Pero you, guys, kung nandito siya, nandun kami sa kabila, kung nandito siya, naku, siya siguro makapagsuntok ng ano na yun, mga taong naninira dun sa kabila. Kaso lang, lumipat na kami dito kasi nga parang wala pang masyadong idea si Diwata kung anong gagawin niya sa kabila. Okay na sana eh kung tumagal doon. Di ba si Rosemar may unli swimming? Si Diwata din may unli swimming doon sa dagat na tinutulugan niya. Sa ilalim ng tulay. Yes. Fresh na fresh pa. Lumabas ulit. Ayan. Ayan. So, ito pa guys, ipapaano ko sa inyo ha. Yung pong mga masabi ng mga tao dyan, aware naman kami na yung mga basher ni Diwata, ano na kami doon, save na kami doon. Okay lang, pagpatuloy nyo lang para si Diwata mas lalong makikilala ng buong mundo. Hindi lang sa buong mundo, sa ibang bansa. Dami niyang viewers. Yes. Kaya, pero dahan-dahan lang man. Konting-kontiin lang, wag lang yung isang isang dictionary kaagad. Konti-konti lang, mga 5 letra o 4, ganun lang. Yung pagbabash nyo kay Diwata. Siguro sa totoo naman kasi, hindi mo kasi alam ang buhay ni Diwata. Dapat kayo, magtanong-tanong muna kung ano si Diwata nung una, kung ano bang ugali niya. Huwag yung para kayong tambutso, ng sasakyan na diretso-diretso, walang hinto. Dapat, makinig muna kayo sa kwento ni Diwata. Diba? Tingnan nyo ngayon, mga basher, ilang beses ko na sinasabi sa inyo ha. Ako po hindi sana magpapa-interview ng yung mga ni Diwata. Gusto kong, pag i-interview ako, gusto ko yung sa mga basher. Kasi doon ako nagsimula na nakilala ako sa buong Pilipinas. Yung live ko, napunta na sa amin, kaya yung mga pamangkin ko, tsahin ko, galing pa sila lang sa Zamboanga, Sibugay, pinuntahan lang nila ako dito. Yun, totoo yun, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya kayo, dahan-dahan na lang tayo ha. Kasi po, hindi si Diwata ang masisira, kundi kayo. Kasi sinira niyo yung pangalan ninyo, kasi sinira niyo isang tao na hindi naman totoo. Dapat, kung ano kayo, sa inyo na lang. Huwag nyo na lang idama ng ibang tao. Ha?
Mga basher ha, dahan-dahan na po tayo. Kasi hindi tayo yayaman pag ganyan tayo eh. Di ba? Kung ano tayo, sa atin na lang, sarili na natin, ipasok na lang natin sa loob natin, sa looban natin na bakit ganito ako, ganyan. Huwag yun, bakit si ano, ganito, si ganyan. Oh, di ba? Huwag nun. Oh, ito na guys, nandito na po si Madam ha. Sige, kung gusto nyo magpa-picture, punta lang kayo dito, bayad na kayo sa akin. Thank you. Yan, thank you Sir Richard. Yan si Diwata. Tanungin natin. Yan mo namin yung atukwa. Yan, Sir Richard. Punta natin doon. Buta natin dito yung best friend ni Diwata. Hi Fiona. Hi. Musta naman ang pagwawalis? Yan, nagwalis si Fiona. Oh. I'm good. Kaya naman sasabi mo na ano, yung kaibigan mo dati ay endorser na Easy Brand. Siyempre, masaya. Naiyak ka. Siyempre, kasi bilang isang kaibigan niya, supporta naman kami sa lahat ng mga gusto niyong gawin eh. Bali, ingatan siya palagi. Tsaka yung mga nambabash sa kanya, huwag na kayong mambash. Kasi lahat naman ng meron si Diwata ngayon, lahat yung pinaghirapan niya na. No, nakikita niyo naman din yata sa mga video kung ano yung mga ginagawa niya para lalong lumaki at maging successful yung kanyang business. No? Ayan. Sige, ituloy mo na yung pagwalis mo. Ayan. So, yan yung ano siya ngayon, cleanliness is next. Because naniniwala po ako ng ating Mother Nature ay kaya mabuhay kahit wala ang tao. Pero ang tao hindi po kaya mabuhay pag wala ang ating Mother Nature. Thank you! Galing nga! Wala si Ma'am Angel? Ha? Sinong wapo? Tagal ka. Puntas ka! Kaya guys, please follow up! Lilibaro? Ma'am, lilibaro ako. Oo nga. Please follow Lilibaro. Follow up. Pwede mo lang supportahan si Lilibaro. Walang corner lang, Lilibaro! Kaya thank you Fiona. Ituloy mo na yung pagwawalis mo dyan. Ayan. Okay ka din. Ay, guwapa pila. Guwapa pila. Ay, manang pila. Passion duty nga itong. Ay, panggabi na ako. Kaya ako punta. Agad ba? Ang hapa ng pila. Sige, wait lang. Dala ko ah. Kapagin! Yan, ang hapa ng pila mga kaibigan. Pasok tayo, pasukin natin. Sino nga nagsalito sa Diwata para sa overload? Video mo! Anong tawag mo dyan? Hindi tao? So, tuloy-tuloy pa rin ang mga supporters. Suki. Paluin ko yun. Ayan yung trabaho dito ni Madam Fiona. Ayan yung trabaho ni Fiona dito. Pwede, ay binablog mo yan. Ano yun siya eh? Friend dati ni Diwata. Yung sa ilalim ng tulay. Si Fiona. Ha? Si Fiona. Siya yung kasama, yung nagreklamo si Diwata sa presinto dati. Siya yun. Siya yung hindi siya yung kasama. Siya yung muntik na silang Ay, ganun. taga saan ka, ma'am?